screen, unti-unting lumalalim ang kadiliman. Dumilat si Kai sa loob ng isang bakal na kabaong. Sabi nila, patay na siya. 3 taon nang lumipas mula nang mawala si Kai Revenant. Isang lalaki. Nakatayoy sa dilim. Nakamasid mula sa itaas. Isang tinig ang narinig niya mula sa anino. Ngunit ngayong gabi, ang batang inilibing sa katahimikan ay muling nagising. Isang babae, si Ayame, dinidilaan ang dugo sa kanyang sandata. Dito, ang mga isinumpa lang ang may karapatang mabuhay. Nasusunog ang lungsod. Isang batang babae, may pilak ang mga mata, sumisigaw sa gitna ng apoy. Kai! Isang alaala. Isang pangalan. Isang Ngunit sa sigaw. kanyang guni-guni, may tinig na humihila sa kanya pabalik. Sino siya? At ikaw, Kai, hindi ka dapat umiiral. Sa mundong ito, ang buhay ay paligsahan ng lakas at dugo. At ang bawat hakbang ay sayaw ng kamatayan. Si Ayame, umatake gamit ang duguang mga talim. Slow motion. Naglaho si Kai, lumitaw sa likod ni Ayame, hawak ang patalim sa kanyang leeg. Kahit wala siyang alaala, isang bagay ang malinaw. Hindi ko alam kung sino ako. Pero alam ko kung paano pumatay. Si Vorn, nakamasid mula sa tore, bahagyang nakaangiti. Maligayang pagdating sa Revenant Academy. Isang paaralan para sa mga nilalang na isinumpa ng kamatayan. Muling nabuhay ang Revenant. At sa kanyang pagbabalik, nagsimula ang propesya.